Welcome to Donmar TV News Channel. Okay. Grabe itong balita natin ngayon. Nakakakilabot itong balita ngayon, no? Na masasabi ko na talagang itong si Vice President Inday Sara Duterte ay trinabaho na ng mga oposisyon. Grabe ang kanilang banat ni Vice President Inday Sara Duterte na alam ko na binabanata nila ng todo itong si VP Sara dahil alam nila na magiging malakas ito sa upcoming election this 2028. So may bago na naman silang pakulo ngayon. May bago na naman silang banat dito kay VP Sara ngayon na nakakakilabot at ipag-defend natin yan. Dahil grabe ang kanilang naratibo. Talagang i-brainwash nila ang taong bayan dito sa kanilang paninira kay VP Sara. I-explain ko sa inyo ha. Ito yung nangyari. Dahil hindi sila nagtagumpay dyan sa di umano, no? Lipat ng confidential funds sa Presidente Bongbong Marcos to VP Sara, napag-alaman, dahil yan ang reklamo nila. Bawal raw ang paglipat ng funds from the Office of the President to the Vice President. Bawal raw yan. Pero, the COA has answered na walang bawal doon. Kasi merong yan nakasulat doon. In-explain yan ng COA. So, hindi sila nagtagumpay doon. Pangalawa, bumabanat sila dito noong sa 19 days raw, yung 150 million na gasto raw ng 19 days ni VP Sara. Hindi rin sila nagtagumpay doon sa 19 days na ginasta yung 150 million sa confidential funds na yan. Ngayon, dahil hindi sila nagtagumpay doon sa 19 days, meron silang bagong banat kay VP Sara. Na talagang ipamukha nila sa taong bayan na talagang si VP Sara ay pwedeng mag-corrupt dito dahil ang laki ng pera. Itong si Kimbo, yung nasa picture sa gilid ni Brosas, siya yung nag-announce sa Congress. Ito yung bagong script nila. Hindi raw 19 days ang confidential funds na gasta ni VP Sara. May pahinga-hinga pa siya na parang natatakot siya sa kanyang parang ganun yung pagkakita ko sa video na instead of 19 days, ginasta pala ito raw ni VP Sara only 11 days yung confidential funds na yan. Okay? So yan ang itatalakay natin. Parang ipinamukha nila na kata-kata bakit 11 days na gasto yung 150 million? Parang sa tingin ng tao, grabe si VP Sara, 11 days ginasta yung 150 million. So mabibrainwash talaga yung tao. Yan ang ating i-explain. Yan ang balita na ipapakita natin at magre-react tayo at ating susuplakin nitong mga kongresista na ito. Ating kakampihan ito si VP Sara. Okay? Pero bago yan, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para guys kakalat ito sa taong bayan. Maraming makanood dito, maraming makaparticipate dito sa bagong issue na ito. Okay? Like and share sa Facebook at YouTube, Donmar TV, 1, 2, 3, go! Thank you. And also guys, i-subscribe, i-follow ang Donmar TV sa Facebook at sa YouTube para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? Sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Thank you. Ito ang video at i-react natin ito. Okay? Let's play the video. The Commission on Audit Budget sponsor and House Committee on Appropriations Senior Vice Chairperson, Marikina City 2nd District Representative Stella Kimbo, pushes for a creation of a House Special Oversight Committee to ensure transparency in the use of confidential and intelligence funds. Inopen up na naman nila itong confidential funds sa Congress. Special Oversight Committee was mentioned during the plenary debates of the House of Representatives for the 2024 proposed budget of the Commission on Audit or COA.
This will have complete access on reports submitted under the COA-DBM Joint Memorandum Circular 2015-01. Naniniwala ko na ang Ito yung ano niya ha, speech niya dito ha. Tingnan nyo mabuti ang kanyang body language. Tingnan nyo yung kanyang reaction. Okay? Babasahin natin. kaban ng bayan ay dapat ginagastos para sa kaunlaran ng bayan. With this Special Oversight Committee in place, COA can be assured of a partner in its bid for transparency in the use of confidential and intelligence funds. Meanwhile, Representative Kimbo also revealed during the plenary debates Ito na. that the 125 million pesos amount of confidential funds of Vice President in 2022 was spent in just 11 days. This is Ito yung pag-reveal niya na hindi raw 19 days kundi 11 days. Mapahinga-hinga pa siya, parang natatakot siyang nagsabi. quicker than the initial Tingnan nyo, ha? reports of 19 days. The statement was made when Gabriela Partiles Representative Arlene No, Brosa ito yung nakatataka ko. Nagsasabi siya sa tungkol dyan sa 11 days, pinakita yung reaction ng mukha ni Brosas. Parang grabe yung naratibo. asked about the issue. Madam Ito na ha, para siyang natatakot nagsasabi. Ito na. Speaker, ang totoo po ay nagulat din po ako nung mabasa ko ang mga balita na tila Parang nagdalawang isip siya kung paano niya sasabihin para talagang magmukha si VP Sara na malaki ang kasalanan. Tingnan nyo. nagastos po sa loob ng 19 days at Pag ganun pa siya na parang nagdadalawang isip na sasabihin niya. Di ba? Yan ang naratibo nila. Parang binibrainwash ang tao na may kasalanan si VP Sara. tinanong ko po ang Ulitin ko ha. tinanong ko po ang COA at tinignan ko po ang mga iba't ibang mga reports. May pagganun-ganun pa. May pagganun-ganun pa siya. Parang ayaw niyang sabihin. Tinanong ko po ang COA at tinignan ko po ang mga iba't ibang mga Parang maiiyak raw siya. Drama talaga itong babae na ito. reports. Pero hindi po ito nagastos sa loob ng 19 days kung hindi 11 days po. Tingnan nyo yung script nila ha. Yung mukha ni Brosas pagkarinig niya ng 11 days. Gumanon si Brosas. Parang nagtataka raw siya. Parang nagulat raw siya. Ulitin natin. Sa loob ng 19 days Ate, ang mukha kung niyang isa. hindi 11 days po. Representative Kimbo added the Office of the Vice President or OVP Okay, yan ha. I-explain ko sa inyo. Dahil hindi sila nagtagumpay dyan sa lipat ng confidential funds from President to Vice President, at hindi rin sila nagtagumpay dyan sa 19 days, ito yung bago nila, 11 days raw ginasta ni VP Sara. Now, ang tanong, may illegal ba sa 11 days na paggasta? Wala. Walang illegal dyan. Walang batas na kasaad na illegal yan na gumasta ka ng pera in just 11 days sa 150 million. Gusto nila, sabi ng kampo ni Arlene Brosas, gusto nila sa kampo nila na ipa-explain ni VP Sara yung confidential funds. Yung kabubuhan nila, hindi pwede yan sa publiko kung paano ginasto yung confidential funds kasi confidential nga. Yan ang hindi nila maintindihan. Kayo yung mambabatas, sana gumawa na lang kayo ng batas dyan tungkol dyan sa confidential funds. Kung ayaw nyo yung mga ganon, yung mga reklamo nyo, gumawa kayo ng batas. Kayo na naman rin ang gumawa ng batas dyan. Gusto nyong paimbestigahan si VP Sara sa confidential funds? Hindi yan pwede kasi confidential nga. So kung ayaw nyo ng ganyan, gumawa kayo ng batas. Di ba? Saan ba kayo nakakita ng confidential funds na isa publiko yung ano dyan?
Di ba? Kaya nga, tinatawag yan ng confidential funds for a security reason. Di ba? Oh, kasi natatakot yan si Rosas eh. At itong si Kimbo, para pinap-feel niya sa taong bayan na talagang malaking kasalanan yung 11 days na paggasta ng 150 million. Na in fact, walang batas dyan. Oh, kung ikaw, Kimbo, if hindi kayo sang-ayon dyan sa 11 days na paggasta ni 150 million ni VP Sara dyan, gumawa kayo ng batas na kasalanan niyang gumasta ng 150 million in 11 days. Kahit nga 2 days, pwedeng gastuhin niyang 150 million. Diba? Para lang mapabilis yung trabaho ng Office of the Vice President kung ano mga proyekto na dyan. Diba? Yan ang hindi ninyo, pinipintahan niyo ng, ang Vice Presidente ng dirty tactics yung mga style ninyo eh. Diba? Hindi na kami mauto yung taong bayan. Kasi alam nyo, ito si VP Sara, malakas. Ito yung magiging next president. So, sabi nga nila, binibinay nyo na. Di ba? Kung maalala nyo sa nangyari ni Binay noon, talagang sinisiraan si Binay. Di nagtanggumpay sila at that time. Sinisiraan nila si Binay. Because panahon ni Pinoy, malakas si Binay. Ayaw nilang mapresidente itong si Binay sa upcoming election. So, sinisiraan nila as early as kagaya ni Binay. Ito na, tinatrabaho na itong si VP Sara. Submitted its liquidation report to COA regarding the confidential funds. Si VP Sara, in fairness to her, nagbigay rin siya ng liquidation sa COA. Pero hindi yan pwede isa publiko. Kasi confidential nga. Gagamitin for security reasons. On January 17, 2023. The audit regarding this is ongoing, but COA has already issued its Audit Observation Memorandum or AOM to the Office of VP Duterte on September 18, 2023. The OVP has 15 days to respond to the initial findings of COA. Madam Speaker, hindi maibibigay ang AOM. Na-issue na po ang AOM, Madam Speaker, September 18. Hindi ko rin alam itong si Kimbo bakit biglang gumanito. No? Kasi kampi ito ng mga hindi ito kakampi sa opposition if I'm correct, no? Hindi ko lang bakit ginano niya yung style ng pagkasabi niya sa 11 days. Speaker, can we have a copy of the AOM? Katulad ng napaliwanag ko po kanina at napaliwanag din po ni Honorable Lagman, it is preliminary and the reason for why the COA wants to keep it confidential is because baka maging prejudicial sa audited agency. Ayan naman pala eh. Hindi pwede isa publiko nga. Yan, ikaw na mismo ang nagsabi. Madam Speaker, if the Honorable Brosas is amenable once the audit is completed, then the COA will submit the AOM along with... Ayan naman pala eh. Mapakita naman pala. Ngak-ngak lang kayo ng ngak-ngak. Ang datingan kasi, parang masama yung dating ni VP Sara sa ginawa ninyo. The report. According to the OVP spokesperson Attorney Reynold Monsayak, they have not received the AOM from COA. COA committed to finish the audit of 2022 CIFs of all government agencies on November 15, 2023. Rosa Licoz. Ayan ha. Bago kayo titira kay VP Sara, ipatunayan nyo na talagang illegal yung 11 days na paggastahan ng 50 million. Di ba? Masama ba yan? Paano ba natin malalaman kung paano ginasta yung confidential funds? Hindi natin alam kasi confidential yan. Okay? Hindi yan dapat isa publiko for security reasons. Now, tama ba ito sa mata ng taong bayan? Kung iba dyan, interpretation nila, madumi talaga. No? So kayong mambabatas na kayo ang unang nagrereklamo kung ayaw ninyo ang ganitong galaw ng ating VP Sara tungkol dyan sa confidential funds,
na ginasta ng 11 days, kung ito, di umano, at silang nagsabi gumawa kayo ng batas na mapabawal iyang paggasta ng pera ng mabilisang panahon. Yan ang mali ninyo. Ngak-ngak kayo ng ngak-ngak, kayo rin naman pala yung gumawa ng batas. Yan sa Senado at sa Congress, kayo nang gumawa ng batas. Pero kayo rin puro na reklamo. Gumawa kayo ng batas para hindi na kayo magreklamo. Di ba? Yan tulad nga sa sinabi ni VP Sara, pinangkahan niya si Tulfo. Di gumawa ka ng batas na ipagbawal yung PTA mga contributions kasi ayaw mo di ba? Di sinuplak si Tulfo at that time. So kayong mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react tungkol sa issue na ito. Babasahin natin yan at reply natin ang mga magagandang argumento ninyo. Okay? Ito ay opinion ko to sa ating vlog. Sana makapagbigay rin kayo ng opinion natin sa inyo, makapag-share kayo at pag-usapan natin yan. Like, share this video para kakalat ko sa taong bayan. Subscribe, follow Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? See you in my next video. Have a great day. God bless inyong lahat.